Kumusta mga ka-diaries? It's me Hazel, ang inyong certified lakwatsera. Today, ihahatid ko kayo sa isang Christmas market escape na punong-puno ng ilaw, pagkain at konting takas mula sa realidad. Kasi, sino bang may budget sa Pasko? Char! Tara, Tokyo Skytree tayo! So, ayan na nga, pagdating ko sa Tokyo Skytree Town, pakiramdam ko parang biglang may tumugtog na All I Want for Christmas is You sa background. Pero ang masakit, wala namang you. Anyway, grabe yung festive vibes dito. Hindi basta-basta. Literal na parang sinampal ako sa mukha ng Pasko. Kung stress ka sa buhay, isang ikot mo lang dito, parang mawawala lahat ang problema mo. Pero, babalik din yan pag chinek mo yung laman ng wallet mo. At syempre, hindi mawawala ang bonggang Christmas tree nila. Ito yung tipo ng Christmas tree na pag tiningnan mo, mapapasana all my fairy lights ka. Ang ganda niya talaga, promise. Parang sinungaling, nakakaakit, kumikislap, pero hindi mo maabot. Kasi ang taas niya, parang giant. Tapos habang naglalakad ako, lahat ng paligid puno ng glittering lights. Yung tipong kahit ikaw na ang pinakawalang love life dito, may pag-asa ka pa rin kumislap. O diba bongga? Mapapahugot ka bigla. Hello po Santa, pa-Christmas naman po. Sabay tingin sa wallet. Ah, okay, next year na lang pala. Siyempre, hindi mawawala ang pagkain. Nako, dito sa Christmas market, puro pampataba nagkalat. May German sausage na parang mas mahaba pa sa listahan ng utang ko. May roast beef na sobrang juicy, parang gusto kong umiyak habang kinakain. At hindi lang yan, may mga dessert din. Cupcakes, churros, hot chocolate, at yung tip mo kahit busog ka na, sasabihin ng utak mo, bili mo na, reward mo na yan sa pahinga mo today. Pero ito ang twist, ayat ang wallet ko. As in, sobrang higpit ng budget ko. Kaya imbis na sample everything, tingin na lang, tikim sa hangin. Ginawa ko talagang busog ang mata ko at amoy na amoy ang pagkain. Kasi sabi nga nila, ang mahalaga, may nakain ang senses mo. Eyes and nose lang muna, stomach, maybe next payday na lang. Pero kahit gutom ang tiyan ko, ang puso ko, punong-puno ng holiday cheer. At kunting inggit sa mga kumakain sa tabi, syempre. Okay, dahil hindi ako kumain, kailangan kong bumawi sa pictures. Alam niyo naman, kung walang pagkain sa tiyan,
dapat maraming content sa phone. So ayan, picture-picture sa ilalim ng giant Christmas tree. Kunwari, candid. Pero 87 takes later, parang wala pa rin pumapasa. Yung tripod ko, ay syempre ako mismo. Selfie mode all the way. Pero syempre, may passers-by na napadaan. Excuse me, can you take my picture? O ayun, instant photographer si kuya. Kaso, nung chinek ko yung shots, ang ganda ng lights, pero ako blurred. Like, wow, background ang bida, ako ang extra. At habang nagpipicture ako, may mga nagdi-date sa gilid, holding hands, sweet na sweet. Ako naman dito, holding my phone. Ang puso ko, holding back tears. Pero carry lang, importante, Instagrammable ang lugar. Kahit hindi Instagrammable ang financial situation ko. So after 500 photos and one good shot, yup, isa lang. Move on na tayo sa next destination. At ayan mga ka-diaries, dahil nandito nga tayo sa Asakusa, kaya humanda na sa lakaran, kainan at tsikahan. At syempre po, kasama ko pala mga kaibigan ko, galing pa po silang Pilipinas. Dumayo pa sila mula Pilipinas just to experience Torinoichi Festival dito po sa Asakusa. At syempre, para malibot at ma-experience din ang lugar. Pero since sila ay mga private persons at napaka-strict talaga ng kanilang privacy. So, ayan, nakiusap po sila na wag nang isali sa video. Instead, sila na lang daw ang cameraman ko. O, diba? May free instant videographer ang lola nyo. So, ayun na nga mga mamshis, bago lumalim ang gabi, kailangan na namin mag-check-in. So, nag-check-in kami dito sa Asakusa View Hotel. Pagpasok ko pa lang, grabe. Ang bango, malinis, parang ayaw ko na lumabas. Unang impression ko sa lugar,
classy pero chill. Pagpasok mo pa lang sa lobby, may ibang level yung vibe nito. Parang may konting luxury pero relaxing. May mga ilaw, malinis na sahig, at welcoming na atmosphere. Feeling mo agad na safe at komportable ka. Ayan mga mamsis, ang mga rooms dito, ang linis at iba yung level ng lambot ng kama, promise. View ng Tokyo Skytree at Asakusa Skyline, check na check. Lalo na kung gabi, sobrang ganda ng mga ilaw, parang postcard from Tokyo agad. May mga rooms dito sa Asakusa View Hotel na perfect panuorin yung city lights at Asakusa Skyline. Ideal for late night relaxing vibes. Imagine at gigising ka rito sa umaga tapos may skyline greeting agad. O diba bongga? Isa pa, ang standout dito ay ang location. Hindi ka mahihirapang maglakad papunta sa mga sikat na spots sa Asakusa. Convenience, 'di ba? At sa lobby nila may coffee shop, lunch vibes, perfect after sa mahabang lakaran sa araw. O kahit gabi, pwede ka lang maupo, mag-order ng kape, tapos i-relax ang mga pagod mong mga paa. Ito talaga mga mamshi, ang breakfast buffet nila, sulit, grabe. May Japanese food, may Western food, feeling ko international traveler yung sikmura ko. At dahil unlimited siya, hindi ako papayag na hindi ko mabawi yung binayad namin. Charot. Round 1, round 2, and round 3, hanggang sa na round girl na ako. Pero anyway, worth it. 100% good, 200% busog, and 300% hindi na makalakad dahil sa kabusugan. Tuloy ka ng breakfast dahil mahal. Look at our window view guys. Ang ganda. Panorama view of Skytree. Ayan yung mga landmark ng Asakusa. Ayan po, at bago kami maghiwa-hiwalay ng mga kaibigan ko, ako pabalik ng Gotemba, sila naman papuntang Osaka bago umuwi ng Pilipinas. Nag-ikot po muna kami dito sa Sensuji Temple. Nag-stroll kami, ayan, nag-picture, nag-window shopping sa Nakamichi Street, at sobrang saya namin guys. Parang walang katapusan ang tawanan, pangyayari sa araw na yun. This part of my vlog is for someone special. Alam niyo bang matagal bago ko na-upload ang video na to? Kasi habang ini-edit ko siya,
may bigat sa puso ko. Isa po sa mga Japanese friend ko na si Mama Mipurin na nakilala ko lang po nung Torino Ichi 2 taon nang nakakaraan. Ang hindi ko alam, yung Torino Ichi nung nakaraang buwan, yun na pala ang huli naming magkasama. Pumanaw siya 2 linggo pagkatapos ng festival. At mula nun, iba na ang tingin ko sa mga alaala. Kaya ang vlog na to, hindi lang basta travel video. Ito ay paalala tungkol sa pagkakaibigan. Tungkol sa mga taong dumarating sa buhay natin at nagbigay kulay kahit minsan saglit lang. Ang pag-alis ni Mama Mipurin ay nagpapaalala na tayong lahat dumadaan lang sa mundong ito. Walang permanente kahit ang mga taong minamahal natin. Kaya habang kaya pa natin, habang may oras pa, iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila. Yakapin ang mga sandali, i-celebrate ang buhay at alalahanin ang mga taong nagbigay ng saya sa atin. Dahil hindi natin alam hanggang kailan tayo magkakasama. This vlog is for you, Mama Mipurin. Thank you sa lahat ng tawa, sa kabaitan at sa pagiging parte ng aking buhay. Hindi kita makakalimutan sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Kita-kits sa next journey at sana sama-sama pa rin tayo ha. Until the next adventure. Bye for now! Minachi だよ、待ってる。オカメちゃんもいるし。あ、これも素敵。これもね、ちょっと。はい、鈴木ヘイゼルさん、商売繁盛かなんで。いやー、誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ
Say, 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 say.